Malaki ang posibilidad na bumisita sa White House si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Nasa harap siya, pero the same lang yung damit. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Isa lang yung damit ng mga kadonatics. Naku mga kadonatics, mukhang pupunta na si BBM sa United States at makipag-usap kay Donald Trump para kunin si Lisa Nast. Mukhang ito na nga talaga. Few weeks, few days, few months, walang rumor na pupunta talaga si BBM sa United States. Even the inauguration of Donald Trump, wala. Pero ngayon, biglang may news na mukhang pupunta siya doon. For unknown reason, pero alam naman natin kung saan nagtatago ngayon. I mean, hinold pala. Si First Lady, ang goy, patay. Nako, bakit biglaan ang news na to? Alam naman natin si Madam Lisa Nast na halos araw-araw nagpo-post ng picture para lang sabihin na andon sa Pilipinas. Tapos yung mga pictures niya, kung hindi man throwback, edited. Nako naman. But anyway, before that, panoorin muna natin yung news. Malaki ang posibilidad na bumisita sa White House si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Maaaring maganap ito pagkatapos ng pagbisita ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas sa March 28 hanggang 29. Si Hegseth ay nakatakdang makipagkita kay Pangulong Marcos at Defense Secretary Gilbert Teodoro. Nako, mukhang immediate talaga yung plano kasi 2024 na ata ngayon, no? Tapos ilang days na lang yan. Hinihintay lang yung Defense Secretary ng US. Agoy, nako. Ano kaya, mga kadonatics? Binasa ko yung mga comments sa video na to. Nako, ang daming nagsabi na ayun, makiusap kay Trump para makauwi ng Pinas si Madam Lisa Nast. Ngayon mga kadonatics, tayo na naman ang sisigaw na do not bring her home. Don't bring her home. Don't bring her home. Nako mga kadonatics. At ito yung bagong picture na in-upload ni Lisa Nast sa kanyang page. At dito makikita mo sa taas, andun siya sa likod. At yung sa baba, nasa harap siya, pero the same lang yung damit. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Isa lang yung damit ng mga kadonatics. Nako naman. Paano to? Kung mag-hire kayo ng editor, yun ang magagaling. Parang kahapon lang natuto ng Photoshop. Yung sa baba nga, nung nakita ko tong picture na to, immediately nasabi ko na nilagay lang yung picture dyan. Bakit? Yung lighting sa ulo niya, it's totally different sa iba. Siya lang yung parang may fluorescent sa taas na yung white yung lighting niya. Habang yung sa iba, wala talaga. Madilim. Aside sa mga lumiit si Lisa, yung bangko niya, iba. Ito talaga ang pinaka-obvious na iba yung background niya, iba yung setting ng picture na to. Nataranta na ata si BBM, no? Nataranta na ata. Kaya makikiusap na kay Trump. Nako naman, ano kayang mangyayari nito? Well, patnubayan natin mga kadonatics. Sa last video natin, yung napahiya si Maris Umali at si Zen Hernandez at iba pang mga journalists. Ngayon naman, mas nakakahiya ang nangyayari sa kanya. Ngayon, sariling kababayan niya ang naglugmok sa kanya. Dahil sobrang bias. Kung magtanong, napaka one-sided. Ayon mga kadonatics, hiyang-hiya ako dito. Parang hindi ko matapos yung video na 30 seconds lang. Kapanoorin natin. Let's go. Grabe. Nakakahiya dito, tapos siya lang mag-isa. Grabe, sobrang nakakahiya nito. Nahihirapan talaga akong tapusin yung 33 seconds na video na to. But anyway mga kadonatics, may isang angle pa tayo yung dinuro-duro talaga si Maris Umali. Hindi rascal Joke ko lang yung last time, rascals. Kasi maganda yung panoorin yung, maganda pakinggan yung rascals And ito. Patay mali na lang talaga siya.
Nako, grabe, parang, malulusaw ako sa kaya nito. Grabe, sobra. Patay mali na lang si Maris Umali. Nagbibideo na lang siya na, ewan ko kung naka-video talaga yon. Kasi, ganon na video, never yan ma-upload sa GMA or sa kanyang social media. So, pretending na lang siya na nagbi-video para hindi masyadong focus yung kahiyan niya sa mga tao. Yan ang mapapala nyo, mga bias sa ABS-CBN at saka GMA. Sige pa, isusunod nyo si Sen Hernandez na naman kasi isang bias din yun. Anyway mga kadanatics, salamat. And sa mga OFW natin sa Europe, maraming salamat sa support nyo, Katalitigong. Bye-bye.